Bunog labaw sa tanan, akong pagtahod ug pagyumpo sa ditupngan. Kahibulungan, bugtong ubuhing nga Dios sa mga Dios. Nga mao'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita o dili makita. Lakip natong tagsa-tagsa kahinumang kinabuhi. Palakpakan nato ang bugtong ubuhing nga Dios sa mga Dios. Nga ninaog diri sa kalibutan sa pinakaubos nga kahimtang. Nagsakripisyo siyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa cross aron maangko nato ang kagawasan ug kaluwasan gikan sa atong mga kasalanan. Og palakpakan nato ang bugtong ubuhing nga Dios sa iyang mga malunda nga ipadala nga nagbantay sa tuwa sibok si mana hangtod karong mga takta makaigsunan nga nakaabot sa balay alampuanan sa bugtong ubuhing nga Dios. Og palakpakan nato balik ang bugtong ubuhing nga Dios makaigsunan sa iyang mga sinugo nga ipadala walay lain tumahalog pinalang Father lahi. Og sa pagbalik sa Espiritu Gahom sa bugtong na sugo walay lain atong mahalog pinalanggang pastor lahi. Palakpakan nato makaigsunan. Og palakpakan nato ato ang mahal na pastor, Pastor Nonoy Bation uban sa kapikas kinabuhi. Og palakpakan nato ang apology sa Kingharian, Commander Atsa. Og palakpakan nato makaigsunan ang ato ang legendary organist, Brother Christian. Og sa ato nag-assist kanunay Sister Sheena Labad. Og sa inyong tanan makaigsunan Sister Mary Codisar, Sister Michelle Kabasag. Og sa sekretary nato sa Kingharian ng Pagkamatarong, walay lain Sister Elena Neri, si Brother Jiboy, makaigsunan palakpakan nato. Sister Burlat, Sister Durak, Sister Hani, Sister Joan, Sister Mikaela, palakpakan nato. Sister Shama, og Brother Buwas makaigsunan. Og sa ako ang mga gwapo o gwapa nga pagumangkon, Brother Ryan og Sister Yuna Mira. Okay, Sister Hani, palakpakan na to. Isa pa may wala na tawag. Okay na? O ato i-greet di ay ang ato ang mga atong Vice President sa ginabot karon, Pastor Amancio Buntilaw, uban sa kapigas kinabuhi, Sister Mila Buntilaw. O sa atong Division 3 Pastor Marcos Turiba, atong Division 4 Pastor Joseph Salig, atong Division 5 Pastor Nestor Mangga. O sa tanan mga pastor elder sa Kingharian Pagkamatarong sa bugtong ubuhing nga Dios sa mga Dios nga nagpabiling ni barog uban sa tabang sa bugtong ubuhing nga Dios. Daghang salamat. Di nato kalimtan si Brother James LT Beloy diha sa Davao uban siya kapikas kinabuhi. Palakpakan nato makaigsunan. Kay bago ko mo proceed, sa kanan akong gisulti sa ako mga mensahe, nga pag-ampo mo sa inyong nahuna, karon mga kaigsunan, nga masabdan ninyo ang pulong, sa bugtong buyos pinagis balang espiritu, isalikway ang tanang kapungot, kayugot, o pagdumot mga kaigsunan, aron makasulod ang pulong sa bugtong buyos nga Diyos sa inyong kasing-kasing, o mapasabot sa inyo sa balang espiritu. Giampo po na ako sa bugtong buyos, nga tabunan ko niya sa magawahan ng mga kamot, nga dili ako makita, kundi siya ang makita mga kaigsunan. Balakpakan na to ang bugtong buyos nga Diyos. Okay, ang ato ang title karon mga kaigsunan, One Lawgiver and Judge. Usaray naghatag og balad ug usaray maghuhukom. Power verse Santiago chapter 4 verse 11 to 12. So, the question is, who are you to judge another? Kinsa man ka para mahukom sa imong isig ka tawo? So the role of our Lord Jesus Christ as both lawgiver mga kaigsunan as well as the judge. Kinsa ang naghatag sa balaod? Ang bugtong ubuhing nga Dios. Kinsa ang maghukom? Ang bugtong ubuhing nga Dios. So, nakita nato mga kaigsunan sa hitabo sa Israel o sa Iran. Ako untang buhatag topic ni. Actually, nakabuhat na akong topic ani, pero gi-reserve na ko ni karong next Sabado, God willing. Nga, daganag ang Israel karon, nangay na silang tabang, kay medyo naapiki na gyud. Nangay nagtabang ang Israel, so, naigisulti diha ang mabasa kung makita ninyo ang giistorya ni Prophet Daniel, pangadto na mo sa mga bukid. So actually, ka na nga story makaigsunan sa panahon na sa katong gilusob ni Titus ang Jerusalem. So, naatay topic ana, gusto to na akong sudlon unta karon pero lahi man gihatag gamin sa bugtong ubuhing nga Dios. So, ang Israel ug Iran karon makaigsunan, kita naman mo sa balita. Diba? Nga after sa 60 days, yung gihatag sa US President nga si Trump, may tungod sa nuclear, kay ipahunong na unta ni Trump ang nuclear dito sa Iran apan wala sila ni response pagka 61st day kato 61 nga kaadlaw gibombahan sa Israel ang Iran. Ang gitarget nila ang mga military base, ang mga generals sa Iran, but ang gitarget sa Iran sa Israel is mga civilians.
So we all know nga chosen nation ang Israel. Pero sa ilang pagsalikway kanunay sa bugtong ubuhi nga daghan ang record sa Israel mga kaigsunan nga sa pagtalikod nila sa bugtong ubuhi nga Dios sa panahon sa Assyria nakaptib sila, sa panahon sa Babylonia nakaptib sila, nabihag sila tungod sa ilang pagtalikod sa bugtong ubuhi. Dili na ni bag-o sa Israel. Actually kaning Iran ug ang kaning Israel is friendship yun ni sila. At the time nga nakaptib mga kaigsunan sa Babylonia ang Israel, ato nga time gidala sila sa Babylonia, gipadala si King Cyrus the Great sa Persia para i-free ang Israel. So kaning Iran mao ni siya modern name sa Medo-Persia. So ang Iran mga kaigsunan ang Persia nitabang sila sa pagpatindog sa templo sa bugtong ubuhi nga Dios, Second Temple. Ni provide pamanggani si King Cyrus the Great until kay Darius. So friendship gani sila, nag-away lang ni sila sukad nga nahimong nagtawag og Islamic revolutionary ang Iran. So friendship yun unta ni sila. Mabitaw niya na to si Benjamin Netanyahu nga dili sila magkaaway. Magkaaway sila against sa evil darkness, sa dictatorship sa Iran. So muna nahitabo karon nga ang mga bata noon sa Iran gitudloan nila nga mga Zionist ang Israel mo patay gyud. So ang nahitabo karon gusto nilang tanggalon sa mapa ang Israel. So ang Amerika karon ang hunaw na. Nagtabang si Benjamin Netanyahu mo na prime minister sa Israel. Nangay siya tabang apan ang si Trump kay ning hunaw na siya, hunaon siya nako within 2 weeks. So karon, kagabi nabalitaan ako sa Israel nga ang ballistic missile mura siya og shotgun bitaw nga pagtumpag tugpa ana mukatag ang mga missile. So inana ang nahitabo karon sa Israel. Gagibirahan sila sa Iran. So, ang nakanindot lang sa Israel is nasa sila yung mga bomb shelters. So, kung naay mga inana, pag-atake, mga bomba, padaganon sila dato sa ilalom. Bomb shelters, dili ito maunsa og bomba. So, ang mga Hudyo karon nagtago dato sa ilalom. So, the same, nahitabo ra gihapon. So, history repeat itself. So, naatay specific topic ana, pero karon itong istoryahan mga kaigsunan. Ako ang istorya nga topic ganina. One lawgiver and judge. Usara ang magbuhat sa balawd ug usara ang maghuhukom mulay lain kundi atong bugtong ubuhi nga Dios. So magsugod ta pagbasa mga kaigsunan sa Santiago chapter 4 and we'll start in verse 11. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Santiago kapitulo 4 bersikulo 11. Mga igsuon, ayaw na kamo pagnilibakay tung batok sa usa ug usa. Siya nga magalibak og igsuon o magahukom sa iyang igsuon, nagalibak batok sa kasuguan o nagahukom sa kasuguan. Apan kun imo manghukman ang kasuguan, ikaw dili di ay magtutuman sa kasuguan, kun dili maghuhukom niini. Dalay ko ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So ato ning i-breakdown mga kaigsunan. Mga igsuon, ayaw na kamo paglinibakay batok sa usag-usa. So ato ning iisa-isa diri mga kaigsunan sa tabang sa bugtong ubuhi nga Dios. Here we find James telling to all of us, mga kaigsunan, don't gossip, don't backbite, and don't judge one another. Ayaw pang chismis, ayaw pang libak, ug ayaw paghukom sa imong isig katao. Gi-predict na ni sa bugtong ubuhi nga Dios nga problema makaigsunan nga kaning pang chismis, pang libak, pandaot mag-exist gyud ni siya sulod sa iglesia right up till the very end of time, hangtod sa katapusang adlaw diri sa kalibutan. So, diri sa Matthew 24 makaigsunan, kabaluta nga kung gusto ka makabalo sa second coming sa bugtong ubuhi nga Dios, basahon nimo ang Matthew 24. Naghatag ning mga special signs associated sa second coming sa bugtong ubuhi nga Dios. Na special message ang bugtong ubuhi nga Dios dire nga nagpuyo ta sa end times makaigsunan. Naghatag siya sambingay diha makaigsunan mahitungod sa manggialamon nga ulipon ug kasaligan nga ulipon. So, importante makaigsunan nga tun-an nato ang balaang kasulatan sa bugtong samot na dire sa Matthew 24. Kay mao ni siya ang mo-exist o karong kapatapusang mga adlaw mo ni makita nato sulod sa iglesia sa bugtong buhis sa atong palibot. So Matthew 24 verse 45. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Mateo kapitulo 24 bersikulo 45. Nan kinsa ba ang kasaligan og manggialamon nga ulipon nga maoy itudlo sa iyang agalon sa pagdumala sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong panahon. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So a couple of things to note. Number 1, you have a master or you have a galon. Kung sa Bisaya pa agalon, kung sa English pa master. So who do you suppose that master is? Kinsa man ning agalon nato?
Walay lain kundi atong bugtong ubuhi nga Dios. And he has a household, na siya'y panimalay. Unsa man ning panimalay mga kaigsunan, nagrepresent siya sa iglesia, church. So, kani mga servants nga gisgutan diri mga kaigsunan magpakaon sa hustong panahon mga kaigsunan, kinsa man ni sila? So kani servants sa parable nagrepresent siya sa mga leader. Pastor, elder, magtutudlo, teachers, nga maghatag og pagkaon sa sakto nga panahon. Okay? So kani nga pagkaon saktong panahon mao ni siya gitawag og PT, present truth nga message. So pagkaon nga napapanahon and, during the time of Noah mga kaigsunan, unsa may pagkaon nga napapanahon nga iyang gimensahe sa katawhan. Maoning mahitungod sa lunop. Nga kinahanglan mangandam kay naay lunop. So maotoy pagkaon nga napapanahon during the time of Jonah mga kaigsunan or Hunas. Nga gipaadto siya sa Nineveh, unsa man iyang dala nga mensahe ato, unsa man tong pagkaon nga napapanahon na kinahanglan madungog sa mga Ninevites. Ang pagkaon nga napapanahon mga kaigsunan, urging them to repent, paghinulsol. So mao to siya present truth. Mao to siya pagkaon nga napapanahon. Karon sa panahon ni Pastor Lahi, unsa man ang dala nga mensahe sa atong mahalop nilanggang Pastor Lahi? Matthew 24:14. Ug gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingan sa tibuok kalibutan ug katapusan sa panahon moabot na. So mao na siya present truth. So diha sa Revelation 14 makita nato ang present truth, ang pagkaon nga napapanahon mo ng three angels message. Mao na siya pagkaon nga napapanahon. So, ang bugtong ubuhi nga Dios nagistorya siya mahitungod sa mga servants o mga ulipon. Diha nato mabasa sa Matthew 24 verse 46 to 48. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Matthew kapitulo 24 bersikulo 46 paingon sa 48. Dalaygon kadtong ulipuna nga sa pag-abot sa iyang agalon, mahiabtan nga magabuhat sa ingon. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga igatudlo niya siya, nga maoy magadumala sa iyang katigayunan, apan kun ang daotang ulipon magaingon sa iyang kaugalingon, madugay pa kadtong akong agalon. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Now the question, is this man preaching makaigsunan from the pulpit? Kani ba nga tao, kani nga ba nga ulipon nagmensahe ba ni sa tubangan nga dili pa mobalik ang Ginoo? Nga dugay pa mobalik? No, wala siya gaminsahe. Kundi sa sulti diha, apan kung ang daotang ulipon magaingon sa iyang kaugalingon, notice mga kaigsunan, it says in his heart. Sa iya lang gisolo lang niya. Wala niya gimensahe nga dugay pang balik ang Ginoo. Pero ang iyang action makita nimo nga mao to iyang baruganan. Okay? So, here is a person who claims to be a believer of our Lord Jesus Christ ug tuo siya sa ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, but he think to himself makaigsunan nga dugay pa mobalik ang Ginoo. That's why mo nay giingon diha makaigsunan nga wala nay bukid, wala nay pagpangandam. Dili man niya literal nga musulti nga wala sila nituo nga mobalik din ang Ginoo, pero sa ilang action mo nay kasabihan diha nga action speak louder than words. So mas gipakita ang action, dili man lang masulti nga di pa mobalik ang Ginoo, apan ang salud sa ilang kasing-kasing nagaingon sila nga dili pa mobalik ang Ginoo. Amon di sila mutuog pangandam, di na sila mutuog bukid, kay sa panahon pa lang ni Father Lahi wala pa manibalik ang Ginoo, sa panahon ni Pastor Lahi wala pa gihapon until karon. So gisumhan na sila og paabot mga kaigsunan. Unsa gisulti niya sa iyang kasing-kasing? My Lord delays his coming. So, what is the result mga kaigsunan of somebody saying that to themselves? Unsay resulta ani sa usa ka tawo nga nagsulti sa iyang kaugalingon dugay pa mabalik ang Ginoo? Unsa iyang attitude mga kaigsunan? Unsay buhaton niya? Unsay resulta sa tawo nga gasalig nga dugay pa mabalik ang Ginoo? Verse 49. Dalaygon na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Matthew 24 verse 49. Ug unya musugod siya sa pagpamuspos sa iyang mga masig kaulipon og magakaon og magainom kauban sa mga palahubog. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Unsa may pagsabot ninyo? Is this literal mga kaigsunan nga puspusan ka sa imong kapwa ulipon? No. Begins to beat his fellow servants mga kaigsunan. Nag-symbolize lang diri the abuse of authority and mistreatment. Kana bitaw giabusahan ang iyang authority mga kaigsunan o gimaltrato niyang ubang tao, dauton, daugon, sulod sa iglesia sa bugtong ug buhi nga Dios. That is gossip and backbiting. Mao ni ang ichismis nimo isa ka tawo ug libakon nimo isa ka tawo. Dauton nimo, pakaulawan nimo, mao ni ang gihimo sa dautan nga ulipon. So, iya magisulti sa iyang kaugaling adugay pambalik ang Ginoo. Dayon sa isulti diya sa bersikulo mga kaigsunan, unya musugod siya sa pagpamuspos sa iyang mga masig kaulipon. So, ang ulipon sa bugtong ubuhi nga Dios, akong gisulti nga na pastor, elder, leader, teachers,
magtutudlo sa mensahe sa bugtong buhis, pasabot dauto niya iyahang kapwa nga ulipon. So it means makaisunan, dauto niya, ichismis niya, libakon niya, sumaon niya sa mga karakter in the last days. Nga timailhan nga haduol na ang bugtong ug buhi nga Dios. Usa pay sunod, and to eat and drink with the drunkards. So in Revelation chapter 17, there is a description of a woman. Her name was Babylon. This is not a literal Babylon, kaya ang Babylon, wala na may nag-exist nga nagpuyo sa Babylon karon. This is spiritual Babylon, mga kaigsunan. And she has a cup filled with intoxicating drink. Kabalo mo ka na intoxicating, kanang makahubog. So, unsa man ning sulod sa cup, mga kaigsunan, sa kupa, mo ni siya ang mga false doctrine o mga false teaching. O gipainom niya ang tanang kanasuran, mga kaigsunan. Anang gibit-bit niya nga kupa, nga dunay mga intoxicating drink. Mo ni mga false teaching o false doctrine. Daghan nang ni-adapt ani. Example of this, mga kaigsunan, is baptism by immersion. Mo na gisulti dyan sa Efeso 4:5, there's one baptism, one God, one faith. Unsa man nga baptism? That is by immersion. So, ang paganism, kipasulod nila ang bautismo na sprinkling o puring. Kung Bisaya pa, wisik-wisik o kabo. So, dili na siya doktrina sa bugtong buhi nga Diyos. Muna ang bugtong buhi nga Diyos, naghatag siya perfect illustration sa matag usa sa atua, nagpabautismo gyud siya kay Juan Bautista, makaigsunan. Nga pwede manuntang adi magpabautismo ang Ginoo. Pero nagpabautismo gyud siya kay kinahanglan. Tungod nagsymbolize siya sa kamatayon ug pagkabanhaw sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, mo na giingon diha mga kaigsunan kay feel niya sa iyang nahuna og kasing-kasing, ginahuna niya nga dili pang balik nga Ginoo. That's why he begins to backbite and gossip in the church. Magsugod na siya, i-chismis niya matag-usa, libakon niya matag-usa, and he begins to receive those false teaching and doctrine from Babylon. Dili lang kay basta gilibak niya, gichismis niya, kundi nagpasulod na siya doktrina sa paganism sulod sa iglesia. Mauning bautismo, vegetarian in which gitudlo na sa mga sinugo sa bugtong ubuhi nga Dios from the beginning, Father Lahi, nasa Power Journal, until kay Pastor Lahi. Until karon mga kaigsunan, pinagis tabang sa bugtong ubuhi nga Dios. So, kung tanawon po nimo ang original gyud sa kingdom, dato pa sa panahon sa tanaman sa Eden, wala man nangaon si Adan o si Eva dato og mga butang nato mga naikinabuhi nga dugo. Unsa may gibuhat ni Adan og ni Eva? Sara ang ni dominion ba? Sara ang nag-asikaso sa unsay gihatag sa bugtong buhi nga Dios. Ako lang diri nga dili unta idoktrina sa tubangan. Nga pwede nang mumukaon dili na uso ang vegetarian, which is wrong. Kay una-una mga kaigsunan, mao ni bit-bit nga mensahe sa sinugo sa bugtong buhi Father Lahi ug ipadayon ni Pastor Lahi. So ang punto diri mga kaigsunan, kung gusto ka mukaon pagkaon lagi mo, ayo itudlo sa pulpito. Ayo itudlo sa mga tao nga dili na pwede na mo mukaon kay ang kaluwasan dili magmatter sa imong gikaon. No. That is wrong. Wala kay mabasa verse to verse, words for words, pero kinahanglan sa balang espiritu nga limpyo ang templo nga iyang sudlan. Which is mauning templo sa bugtong sa atong lawas. Daghan magsulti, dili man na sa ingana, sa kuan man na, sa kanang ginagawas man na, kanang batasan man na. Sa daghan ang mga nakuha sa bersikulos balang kasulatan na out of context. O kanang unang hampak diha mga kaigsunan sa 7 ka hampak, kabahong, nagrelate na, kung basahon nimo sa Power Journal, nagrelate na sa mga nagkaunog, mga dunay kinabuhi. Dunay kinabuhi nga nay dugo kay kanang gulay wa naman nay kinabuhi pero manay dugo. But I'm not condemning sa mga taong mukaon. Ang ako lang dire nga dili unta imensahe sa tubangan. Manigyon ni pastor ay kumukaon ka paningkamot lang gimuha. Although dili man nato mabasa words for words, verse to verse, mao man basihan karon nga dili makaluwas ang mukaon ka, pero kinahanglanon mo na siya prerequisite. Eskwela kog college, Sister Nicole, prerequisite, dili nimo makuha ang usa ka subject kung dili nimo naagian. Prerequisite. Pasabot dili mo makuha ang balang espiritu kung dili ka mo success ana. So kinahanglan siya, prerequisite siya sa pagdawat nato sa balang espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So gapadayon ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan sa verse 50 to 51. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo, Mateo 24 bersikulo 50 paingon sa 51. Ang agalon sa maong ulipon moabot ra sa adlaw nga wala siya magpaabot kaniya og sa takna nga wala niya hibalue. Og iyang silutan siya og ibutang niya ipon sa mga maot, didto ang mga tawo managpanghilak og managkagot ang ilang mga ngipon. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So as you remember mga kaigsunan, sa ministry sa bugtong buhi nga Dios, diri katong nagpakataw siya sa kalibutan. Kinsa iyang giingnag mga maot?
Walay lain kundi ang mga Pharisees, Sadducees. Scribes, Pharisees, and Sadducees. So sa isulti diya sa 51, ug unya iyang silutan ug ibutang niya ipon sa mga maot uban sa mga Pariseo. Kay wala man toy lugar sa gingharian ng mga Pariseo kay gisarad-an nila ang gingharian para sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. So kani mga kaigsunan in connection with Matthew 25, katong 10 ka birhen nga nakatulog silang tanan, spiritual to nga pagkatulog, lilito literal nga nakatulog sila, spiritual to nga nakatulog sila, ang nahitabo ni abot ang agalon sa wala damhang nga panahon. So ang 5 is buang-buang, ang 5 is wise. Kung kaning 5 ka buang-buang, the same clothing, pareha silang kapaabot sa ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Pareho silang naay bit-bit nga lana. Pareho sila tanan, as in pareho tanan. Pero ang 5 buang-buang, ang 5 wise, kay tungod wala sila extra langis, which is mautong Holy Spirit. Unsa may bunga sa Holy Spirit? Galatians 5:22-23. Mao ning gugma, pagpailob, usa pa man kalinaw, kalipay. So wala ni nakita sa ilaha. Although nagbasa sila pulong sa bugtong ubuhi nga Dios, pero wala sila espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios. So ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan naghatag sa special warning for us in the last days. He says, number 1, ayaw itugot nga kaning kainit ug hugot ni mga pagtuo sa dili madugay sa pag-anhi sa bugtong ubuhi nga Dios mawala ni sa imong kasing-kasing. Init ka karon, hugot imong pagtuo sa bugtong mo padayon. Sa akong gisulti, duol na ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang tanang mga sinyalis nakita na sulod sa iglesia sa bugtong ubuhi nga Dios. Number 2, be careful mga kaigsunan. Don't allow yourself to fall into the trap of gossip and backbiting. Ayaw pasagdiin nga ma-fall imong kaugalingon nga manliba ka, mangchismis ka, mangdaot ka. Be faithful to the truths of God's word. Magmatinud-anon ka sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. And be true to doctrinal purity. Kay mao ni ang Revelation 14 nga mga birhen. Nga wala gipahaluan og mga paganism nga doctrine ang sulod sa iglesia. So ayaw pag-inom sa mga false teachings from Babylon. Dili dapat na siya makasulod sa iglesia sa bugtong ubuhi nga Dios. So, what James has to say in James chapter 4 mga kaigsunan, ang punto lang diri nga Santiago, naa siya kaning information na ay kalabutan mga kaigsunan for the time which we are living today. Kaning gisulti na Santiago nga mugawas guni man libakay, man chismisay, man daotay sa katapusang mga adlaw. So the next part of the verse mga kaigsunan katong gibasa nato ganina, he who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. So kinsa daw tong tao mga kaigsunan nga nagstorya og daotan sa iyang isig ka tawo, nagahukom na siya sa balaod og nagastorya og daotan sa balaod. So, now to judge or to speak evil of a brother, mga kaigsunan, kung magstorya kag dautan sa imong isig ka tawo, mga kaigsunan, gimanifest lang nimo ang opposite nga meaning sa spirit of the law. What is the spirit of the law? So, kaning spirit of the law, mga kaigsunan, nag-refer ni siya sa underlying nga intention, unsay purpose nganong nahimo ang balaod. Okay? Lahi ang letter of the law, lahi pod ang spirit of the law. So, ang letter of the law, mauna siya ang literal nga application. Nabasa nimo ang 10 ka sugo, mauna siya literal, meaning sa balaod. Application nimo literal, ayaw pagpangawat, ayaw pagsimbag Diyos-Diyosan. Pero kaning spirit of the law, mauna siya ang essence nga nung nahimo ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios. Pasabot, unsay reason sa Ginoo nga nung gihimo niya ang balaod tungod, nisulod ang sala. So ang sala makaisunan mo ay nakapahimulag nato sa bugtong ubuhi nga Dios. So that's why gihatag niya ang balaod para mahimo natong samin ug makabalutang nga nakasala ta, nasipya ta. And then kanang balaod makaisunan dili na makapalimpyo nato, usaray manglimpyo nato. Usaray makaluwas nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang balaod naa na siya dira makaisunan, mahimo na siyang samin. Ang samin ba makaigsunan, kung magtanaw ka sa imong naong, kung trapuhan nimo ang samin makaigsunan sa imong buling, matanggal ba ang buling sa imong naong? Ang samin ra imong trapuhan dili mismo imong kaugalingon. No. So that's why ang balaod is a reflection. Mirror lang na siya sa matag usa sa atoa para makabalutang nga nasipya ta, nakasala ta. And then ang balaod makaigsunan dalhon ta kanunay ana diadto sa 1 Juan 1:9. Nga mo confess ka sa imong sala sa bugtong ubuhi nga Dios, and then ang bugtong is balaan ug perpekto matarong nga magpasaylo sa matag sala sa matag usa sa atoa. Balakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So, unsa man ang spirit of the law? Unsa ang essence makaisunan nganong nahimo ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios? Roma chapter 13 verse 10. Love does no wrong to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Ang gugma dili mohimog daotan sa isig ka tawo. Busa ang gugma ang katumanan sa kasuguan.
So mao na siya spirit of the law. Mao na essence nganong nahimo ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios because of love. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Okay, you remember the story mga kaigsunan? One day somebody came to our Lord Jesus Christ and said, magtutudlo, what is the greatest commandment in the law? Mabasa na to sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Remember that? Na iniduols Ginoo nangutana siya, unsa ang labing dakong sugo sa kasuguan? Unsay tubag sa bugtong buhi nga Dios? Actually, there are two. Okay? The first is to love the Lord thy God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. Okay? Ang ikaduha nga sugo is like unto it. You are to love your neighbor as you love yourself. Upon these two commandments hang all the laws and the prophets. So sa duha ka sugo, nagasukad ang mga balaod ug ang mga propeta. So, conclusion mga kaigsunan, the Ten Commandments is built upon the principle of love. So natukod ang kasuguan sa bugtong mo is tungod sa prinsipyo sa gugma. Okay? So the first 4 commandments mga kaigsunan define us for our relationship with God. Nag-define ni sa sa atong relationship sa bugtong ubuhi nga Dios. Okay? Nag-reveal ni sa unsaon na to paghigugma ang bugtong ubuhi nga Dios. If you love God, dili ta magsimbag Dios-Diosan, wala tay laing simbahon, we won't take His name in vain and we'll remember the Sabbath day to keep it holy. So if we love our neighbor mga kaigsunan or our fellow man, ang buhaton nato mga kaigsunan, we will honor our parents, respetuhon nato atong ginikanan, we won't kill, we won't commit adultery, we won't steal, we won't bear false witness, and we won't covet. So mao na siya ang remaining 6 ka commandments. So the 10 commandments mga kaigsunan reveals to us what love is. Unsa ang gugma? So gidefine dere ang kind of relationship God wants us to have with Him. Kung unsa ang gusto nga gugma sa bugtong ubuhi nga Dios nga atong ihatag niya ug ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios, unsa nga relationship ang naata sa atong isig katawo. Okay? That's why niingon ang bugtong ubuhi nga Dios na ang 2 greatest commandments is sum up. Pasabot sa sum up igi summarize. Ang gisulti nila wala na daw tong pulo ka sugo kay love God and love your neighbor as yourself. No. Kana siya summarization lang na siya sa pulo ka sugo. Unsa man nimo pag-determine makaigsunan nga gigugma nimo ang Ginoo? So na kay basis katong first 4 commandments, di ka magsimba og Dios-Diosan. Dili mo gamiton ang pangalan sa Ginoo sa kabuang. So mao toy nag-define nga love nimo ang Ginoo. So gi-sum up lang siya. It means summarization. Wala gyud siya gitanggal nga wala na pulo ka sugo. That is wrong. So makasagara natong ma-encounter makaigsunan. Gi-sum up siya into love God and love your neighbor as yourself. Okay? So when someone is involved in gossip, makaigsunan and backbiting, they're contrary to the principle that lies at the foundation of God's law. That of love. But punto diha makaigsunan. Ang gisulti diha as balaang kasulatan, love covers a multitude of sins. Tama? Ang gugma? Asa man? Ang gugma? Mutabon sa daghang sala. So, gi-emphasize lang diri mga kaigsunan attitude of kindness and forgiveness rather than judgment and condemnation. So, ang love mga kaigsunan naka-recognize siya. Everyone makes mistake and is imperfect. Dili perpekto. O wala kini magunahuna sa mga sayop o gamiton kini nga hinungdan sa pagsaway o pagkondenar. Gimahal man gud tika manong badlungon tika. Always remember, speak the truth with love. Kabalo mo wala yung laing perfect example, illustration nga gihatag sa tuwas balang kasulatan, kundi ang bugtong ubuhi nga Dios ra. Importante nga timan-an nato mga kaigsunan nga ang pagtabon sa sala wala magpasabot sa pagbaliwala o pagtugot sa sayop nga buhat. Rather, it means approaching the situation with love and grace. Muna gisulti diya sa Ephesians chapter 4 verse 15, speak the truth in love. Isulti ang kamatuoran nga dunay gugma. Dili nimo pakaulawan. Ang sulti diha mga kaigsunan, kung ikaw naa kay kasilo sa imong isig katawo, sa imong igsuon, dalha sa kamuray istorya kung dili sa moto pagdala na og mga elder, dili kay pakaulawan nimo, that is wrong. Nagsunod jud ka sa letter of the law. Okay, wala ka nangawat, wala ka nanapaw. Gisunod na nimong letter of the law. Pero kumusta ang spirit of the law? Ang essence ana ang gugma. Kumusta ang essence of the law? So if somebody genuinely cares makaigsunan for a fellow brother or sister in the church, ang buhaton nato, you will be doing everything you can to encourage that person. Dili nimo siya i-pull down makaigsunan or create stories about that person. You understand?
Dili ka magbuot-buot og istorya, dili ka magdaos sa usa ka tawo makaigsunan nga imo siyang hilawon pababa. Kay ang love makaigsunan nag-focus siya makaigsunan on the good qualities of others. And seeks to build them up rather than tear them down. Example, diha siya maayo, diha mo siya i-lift up. Kaysa sa imo siyang irukon nga mura siya kuto. Mo na'y tinuod meaning sa gugma. Actually, makaigsunan, kabalog yun ta, makaigsunan nga ang sala nakapahimulag sa bugtong ubuhi nga Diyos. We all know that. Mabitaw na siya'y balaod nga gihatag para muduol ta sa iyaha. Kung kabalutang nga nasipya ta, kabalutang nakasalata muduol ta sa bugtong ubuhi nga Diyos. Walay problema, nisunod ka sa literal nga meaning sa balaod. Wala ka nagsimbag Diyosusan, nirespeto ka sa imong ginikanan, wala ka nangawat, wala ka namatay, wala ka nagsaksig bakak, pero kumusta ang spirit of the law, kumusta ang application sa imong isig kataw? Nasunod nimo as individual. Pero kumusta ang imong isig kataw makaigsunan? That's why James says, if you're involved in this judging or in this gossip makaigsunan, kung involved ka aning panlibak karon o pangchismis o pangdaot sa imong isig kataw makaigsunan, you're not keeping the law because you're undermining the spirit of the law. Pasabot, wala ka nagsunod sa balaod kay imong gidaot ang balaod. Kasi gisulti sa Santiago gayon na sa akong gibasa, ipabasa na to. Kang kinsa to naghukom sa iyang isig katawo, samarang gihukman nimo ang balaod. Kinsa ang magbubuhat og balaod? Ang bugtong mo is og samarang nga gihukman nimo ang Ginoo. Mo na point ni Santiago makaigsunan. Now when you think about the 10 commandments makaigsunan, gisulat ni sa bugtong buwis gamit mismo yang tudlo sa duruha kapapan nga bato. 2 tables of stone. Tama? So notice makaigsunan, last Sabbath, naghisgot ta og Hebrew. Tama? So ang Hebrew makaigsunan, every letter naa siya'y spiritual meaning o numerical significance. So karon makaigsunan, kaning 2 makaigsunan, kay duruha kapapan nga bato, kaning number 2 makaigsunan, unsa may significant sa balaang kasulatan? Kay ang bawat number sa Hebrew makaigsunan na spiritual meaning. So ang number 2 makaigsunan nagrepresent ni siya sa law and the prophets. Sa mga balaod og mga propeta. Mabito tong gisulti didto. Sa duha ka sugo nagasukad ang mga balaod og propeta. So nagrepresent ni siya og solid og trustworthy nga testimony makaigsunan. Mo nang giingon diha sa 2 Corinthians Chapter 13, verse 1, in the mouth of 2 or 3 witnesses, everything shall be established. Sa duha o tulo ka saksi ang tanan mamalig-on. Duha o tulo ra ha? So God's law has 2 witnesses. 2 tables of stone. So mo na giingon diha for formality. Exodus 20, gihatag ang pulo ka sugo makaigsunan. Gilitok lang sa bugtong mo pero paghatag sa duruha ka papan nga bato, dito na sa Exodus 31. So, gihatag ang kasuguan sa bugtong mo is for formality. Naamoy kasulatan. Kay lisod kay mapareha untang ginani makaigsunan nga wala lang si Father Lahi o Pastor Lahi. Di na ta mo gamit ingon ni Father Lahi o ni Pastor Lahi. So, lisod. May nana mo nang sigurado gyud sa bugtong ubuhi nga Dios. So, naay saksi ang bugtong ubuhi nga Dios. Maoning duruha ka papan nga bato. So, the first commandments have to do with our relationship with God. Okay? First 4 commandments, o ang remaining 6 commandments makaigsunan atong relationship sa atong isig katawo. So, something else interesting. Okay, katong number 2 ganina, nagrepresent siya sa law and the prophets. So, kaning number 4 makaigsunan, di ba, ang first 4 commandments, nagrepresent sa gugma nato sa bugtong buhin. So, may meaning sa number 4, sa balaang kasulatan, Bible symbols. Ang number 4 makaigsunan, represents the whole earth. Revelation 7, 1, 2, and 3. Sa upat ka corner sa kalibutan, gipugnan sa upat ka manulunda makaigsunan. So, sa compass na ay 4 points diha. North, South, East, and West. So, ang 4 nagrepresent sa kalibutan. So, God is the creator of all things makaigsunan. He's worthy of worship from all of His creation. Worthy siya, nga dapat dayigon yun nato ang bugtong mo is from all mankind. So, the last 6 of the commandments have to do with our relationship with our fellow man. So, ang ganina, ang 4, nagrepresent siya sa whole earth. Upat ka corners kalibutan. So, ang number 6, makaigsunan, unsa may representation, sa balaang kasulatan. So, ang number 6, makaigsunan, in the Bible is man's number.
Nga naman, man was created on the 6th day of the week. Tama? Kay pahulay man ang Ginoo sa ikapito. So, unsa may marka sa mapintas na mananap? Mark of the beast. 666. Tama? So, mauni siya ang pag-attempt sa tao nga i-usurp makaigsunan ang posisyon sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabantay mo makaigsunan, manghinulsol mo agi pa daw mo kuan. Inana sila magpasaylo. So, gilugan lag trabaho ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So, ang tao makaigsunan, maoning kung dili ka mo si mas mapintas mananap, patyon ka. So, giilugan sa tao makaigsunan ang posisyon sa bugtong ubuhi nga Dios. Mupasaylo na gud sila sala. Dato na huwag mo sulti sa imong sala sa ilaha. So, the last 6 of the 10 commandments makaigsunan had to do with the relationship with our fellow man. So, ang principles makaigsunan which are based upon love. Love for God and love for our fellow man. Okay? It's all about love relationship. So, sa part sa verse 11 makaigsunan, but if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Kung ikaw magahukom makaigsunan, naghukom ka sa balaod, dili na ka magtutuman sa balaod, kundi maghuhukom na ka sa balaod. So, in other words, kung wala ni mo gi-recognize ang spirit of the law, maoning gugma makaigsunan, you're not really keeping the law. Wala juga ni sunod sa balaod. So, the question is it possible makaigsunan for a person to keep the letter of the law and not the spirit of the law? Posible bang masunod ko sa letra por letra, words for words, verse to verse sa balaod? O wala na ko gikip ang spirit of the law nga mao niyang gugma? Posible ba? Yes. Maybe it depends on the commandment. For example, the commandment, ang sulti diya sa commandment, thou shall not kill. Tama? So, is it possible for a person makaisunan nga dili gyud siya mopatay? Tama? Pero unsay sulti sa bugtong buhi nga Dios sa Matthew chapter 5 verse 22. If you are angry with your brother without a cause, you are guilty of what? You are guilty of what? Committing murder in your heart. Okay, gisunod nimo ang balaod, wala ko ni patay, literal, wala ko ni patay sa kong isigataw. Pero kung ikaw di ay naipagdumot, kaligutot sa imong kasing-kasing makaigsunan, samara nga gilapas imong balaod sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Wala bitaw ka, literal. For words, mamay uso ron. Verse to verse, words for words. Wala ka ni patay. Literal, wala ka ni patay. Pero gadumot ka sa imong kasing-kasing, you are committing murder in your heart. So, ang letter of the law na sunod nimo pero ang spirit of the law wala nimo na apply. Mauning gugma. Ha? Nganong nahimo ang balaod tungod sa gugma sa bugtong ubos. Mao na siya'y behind or purpose sa balaod. Mao na siyang gitawag spirit of the law. Ha? So, it is possible makaigsunan. Ha? It is possible to keep the letter of the law pero nag-fail ka sa pagsunod sa spirit of the law. Mao song gisulti ganina, wala lagi ka ni patay pero gadumot ka sa imong kasing-kasing, lapas ra gihapon nimo. Ang tao nakasala sa buhat, pulong og una-una. So, remember makaisunan back in the time of our Lord Jesus Christ. Pabalik tas panahon sa bugtong buhi nga Dios. Ang mga Jewish leaders, Sadduceo, Pariseo, makaisunan, they were very zealous. Passionate sila, makaisunan sa letter of the law. Committed sila, gisunod nila ang letter of the law. Mabitaw ni ampo tong usa ka Pariseo sulod sa templo, Ginoo, dili wala ko nangawat, wala ko nanapaw, wala gisunod nila ang pulo kasugo sa bugtong ubuhi nga Dios, pero gineglect nila ang spirit of the law, which is love. So it means makaigsunan nga dili lang enough nga mosunod ka sa balaod sa bugtong ubuhi nga Dios. Sabayan dapat nimog love kay maunay foundation sa balaod sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? So kung tan-aw nimo makaigsunan, balikan natong history gamay. Ako na may nahisgutan kanay sa akong mga mensahe in the previous. So after Solomon died, namatay si Solomon, nahati ang gingharian. Northern tribes o Northern Kingdom o Southern Kingdoms. So ang Northern Kingdom makaigsunan, ang kapital nila mao ang Samaria. So ang Southern Kingdom makaigsunan, ang kapital nila mao ang Jerusalem. So natunga ang 12 ka tribo, ang 10 tribes gihatag sa servant ni King Solomon si Jeroboam. So ang duha ka tribe of Judah and tribe of Benjamin, nabilin ni siya sa anak ni King Solomon. So ang nahitabo makaigsunan, si Jeroboam concerned kaayo siya sa taga Northern Kingdom sa Israel. Kaya ang Northern Kingdom, mubiyahe pamanggod sila, puadto pa sila og Jerusalem para mag-offer og sacrifices.
So, ang gibuhat ni Jeroboam, nag-build siya og 2 golden calves. So, iyang gibutang sa syudad sa Northern Kingdom. So, nahitabo man kay sunan, giingnan niya mga tao nga, ay namong adtog Jerusalem, diri na mo pagsimba. Diri na, kanina dayiga, kanina simbahan ninyo ang golden calves. So, ang nahitabo, he led the Northern Kingdom into apostasy, into idolatry. Pasabot, nitalikod sila sa bugtong ug buhi nga Dios ug nagsimba sila mga Diyos-Diyosan. So, ang sa may hitabo ato, ang hitabo ato, gialaw sa bugtong ubuhi nga Diyos nga mabihag sila sa Assyria. Tungod sa apostasiya, tungod sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan nga nagpalibot sa ilang mga nasod. So, after 111 to 119 years, makaigsunan, nisulnod pod ang Kingdom of Judah. Wala sila nagmatngon sa nahitabo silang igsuon. Nisunod pod sila mga igsunan. Nagsimba po sila Diyos-Diyosan. That's why gialaw pod sa bugtong buhi nga Diyos nga mabihag pod sila sa Babylonia. Mao to kang King Nebuchadnezzar. So after 70 years, ipadala si King Cyrus the Great. So mao to nga gi-free sila, mao nang ally sila kanang Iran ug Israel. Friendship na sila sa una. Kay si King Cyrus, isa ka Persian makaigsunan, siya ang gigamit sa bugtong buhis nga para i-free ang Israelites after 70 years of captivity sa ilang pagkabihag. So nagka-problema lang na sila karon. So after makaigsunan, nakauli na sila sa Jerusalem after 70 years sa captivity sa Babylonia. Nakauli sila sa Jerusalem. Then na-realize sila makaigsunan nga nakalapas sila sa balaod sa bugtong buhis, sa kasala sila. Mo nang mga daotang nahitabo silang kinabuhi tungod silang paglapas sa balaod sa bugtong buhi nga Dios. That's why niingon sila makaigsunan, we need to keep God's commandment. Bantayan na nato ang sugo sa bugtong ubuhi nga Dios. So in order to try and safeguard, para panalipdan nila ang kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, dadto na sila nagsugod og dagdag og mga man-made traditions and customs. Ang ilang purpose makaigsunan, para dili ta makalapas gyud sa balaod sa Ginoo kay basi bihag na po sa ubang nasod. Ang ilang purpose lang unta para i-safeguard ba, para protektahan ang balaod sa bugtong ubuhi nga Dios. Maoro gyud purpose unta nila. Pero ang nahitabo makaigsunan, sa kadugayang niagi ang panahon na importante naman nun ang tradisyon kaysa sa sugo sa bugtong ubuhi nga Dios. Example, parihaan ng remember the Sabbath day to keep it holy. Ang gidagdag nila na para di nila malapas ang adlaw ipapahulay, mo to kung gisulti ninyo nga ang panyo dili mo pwede mo kuot sa inyong bulsa adlaw ipapahulay kay para sa ila trabaho na. So nawala na ang principle sa Sabat. Kay ilang giangat, gi-elevate nila ang mga traditions, man-made traditions and customs. Nakalimot sila makaigsunan nganong nahimo ning tradisyon. Nakalimot sila ang original gyud ani. Ang sugo sa bugtong ubuhi nga Dios maunta ilang panalipdan. Nalimta nila mas nangibabaw ang ilang man-made tradition kumpara sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios. Nga bismo ang bugtong ubuhi nga Dios ug ang mga disipulo sa panahon sa adlaw papahulay namudyot lang sila og gatong uhay o trigo na sa panahon nila makaigsunan. Giakusahan na dayon sa mga Pariseo, Saduceo, sa mga Jewish leaders makaigsunan nga ilang gilapas ang adlaw ipapahulay. Tungod sa ilahang tradisyon. Now, wala sila nakalapas makaigsunan. They were faithful to the principle of Sabbath. Unsa man lang gibuhat, giset aside lang sa mga Hudyo sa mga disipulo ang mga Jewish traditions. Giset aside lang nila, pero wala nila nalapas ang principle sa Sabbath. Wala man sila nag-ani diadto, nihapit lang sila kay gigutom ug dikaon, wala man sila naglampas diadto. Wala silang harvest, nipudyot lang sila kay gigutom. Muna sulti ang bugtong buhin Diyos, dili ba day maayong mubuhat ug maayo sa adlaw ipapahulay kay maog yun na siyang principle sa Sabat. So mao to giakusahan nila ang bugtong buhin ang disipulo makaigsunan. Tanawa unsang naka-strange diri makaigsunan? Sa ilahang commitment makaigsunan, committed kaayo sila nga i-maintain ang outward appearance of obedience. Outward appearance of obedience. Sa panggawas, sunod sila, pero lang kasing-kasing di ay, puno sa kaligutot, kapungot, pagdumot. On the very Sabbath, makaigsunan, after nga giakusahan nila ang bugtong ubuhi nga Dios nga nakalapas sa adlaw ipapahulay, kanangita lagi ang mga Pariseo, Saduceo ug bikil sa bugtong ubuhi nga Dios. Moto yang giinitan ang mga disipulos Ginoo. So after ato makaigsunan, after nilang giakusahan ang bugtong ubuhi nga Dios, kabalo mo sa gihibuhat sa mga Jewish leaders, nagplano sila nga patyo nila ang Ginoo. So, you can see? You can see makaigsunan?
Giset aside nila ang spirit of the law in order to try and maintain their tradition. Giset aside nila ang gugma kay para lang ma-maintain ilang tradition, patyo nila ang Ginoo. Asa man ang gugma, ana? Unang ingon sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, nag-istorya siya sa mga Jewish leaders. You have made the commandments of God of none effect by your traditions. Wala na ninyo tagaig bili ang kasuguan sa Ginoo tungod ana inyong mga hinimo. Imagine makaigsunan, after nila giakusahan ang bugtong ubuhi nga Dios, nagunahuna na sila nga patyo nila ang Ginoo. In which nasunod nila ang letter of the law pero wala nila na-keep ang spirit of the law, mauning gugma. You know, sometimes mga igsunan, we can fall into that same trap. Sa unsa man nga pamaagi. Giset aside nato ang spirit of the law, mauning gugma mga igsunan, in order to have an outward resemblance of obedience. Kay gusto ta makita sa mga tao nga perpekto ta, matarong ta. Giset aside nato nga bahalag masakitan nato atong isig ka tawo, bahalag dauton nato atong isig ka tawo, bahalag i-chismis nato isa ka tawo, bahalag libakon nato ang isa ka tawo, basta lang outwardly nagsunod ta sa kasuguan sa Ginoo. Mo nagiingon ni Pastor Nonoy ganina, ang kasing-kasing ang kinahanglan sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So ginatry nila nga i-keep ang letter of the law. Mauning literal ha, ang letter of the law ang literal nga application. Ang spirit of the law behind or purpose nganong nahimo ang balaod. Example, imagine makaisuna na ay balaod nga dili pwede magparking ang mga sakyanan duol sa mga bumbero. Dapat ang balaod gasulti i-parking inyong mga sakyanan 10 feet away. So ang balaod nagsulti bawal magparking, dapat 10 feet away. So ang spirit of the law however na recognize nato mga kaigsunan unsay purpose nganong gipaparking ang mga sakyanan dili duol sa mga bumbero nganong 10 feet away man, unsay purpose nga nahimo ni nga balaod? Para masabtan nato unsay spirit of the law. Ang letter of the law nag-ingon bawal kang mo park duol sa mga bumbero, dapat 10 feet away. So ang spirit of the law makaisunan ang purpose nganong nahimo ang balaod, it's because kailangan og clear access sa mga bumbero. Kay kung nahimo tawag og sunog maka agidayon sila. So mo siyang spirit of the law. Mao na siyang purpose behind ana nga balaod makaigsunan. Therefore, kung nakapark na sila makaigsunan 10 feet away, pero naka-obstruct gihapon sila sa agianan sa mga bumbero, naka-violate sila sa spirit of the law. Sa purpose nganong nahimo ang balaod. Okay, nisunod sila sa letter of the law nga 10 feet away, pero naka-obstruct gihapon sila sa access sa mga bumbero, pasabot naka-violate ra gihapon sila sa spirit of the law nganong gihimo ni. So daghan kayog bantayan mga igsunan. Gili lang porket nasunod mo ang kasuguan sa bugtong buhi nga Dios, maka-confirm na ka nga matarong ka o perpekto ka. No. Dili. Mo nang gisulti nako, nagsunod ka sa kasuguan, apply og gugma. Mo na isulti sa bugtong kung dili mo matarong masusama sa usa ka Pariseo, dili mo makasakas gingharian sa langit. Apan ang bersikulo ningon, kaning mga Pariseo walay lugar sa gingharian sa langit. So man mo na. So it means ba ibangga nato ng duha? It means makaigsunan, okay ang pagkamatarong sa Pariseo. Walay problema. Nisunod sila sa kasuguan, apan na ay kulang. Mauni ang paghigugma, ang kasing-kasing. Palakpakan na itong bugtong po ng Diyos. So diri makaigsunan, kung gidemonstrate na nato ang right spirit, dili na ta maglisod og sunod sa letter of the law. Di na ta maglisod og sunod makaigsunan, kung naa kay Holy Spirit, di na ka maglisod og sunod makaigsunan nga ayaw pagpatay. Mismo sa imong kasing-kasing na sunod na nimo. Kung wala kay kaligutot kad pagdumot o kapungot sa imong sikataw, pasabot na sunod na nimo ang letter of the law and the spirit of the law nga wala ka ni patay. Dili magud na pwede makaigsunan nga duna kay right spirit tapos imuhang bitong itrampol, imuhang kumut-kumuton ang letter of the law. Dili po na pwede. Di man ka pwede nga gihigugma ti ka pero kawaton nako kung say naa nimo. It doesn't work that way. So mag-uban yun dapat ning duha. Letter of the law and the spirit of the law. Pasabot, literal application og gugma. Mag-uban yun, hindi pwede magbulag. Okay? Kung sa isulti sa Santiago makaigsunan, makalapas na gani ka bisag isa, nalapas na nimo ang tanan. So, if we have the right spirit makaigsunan, we won't have to worry about. Pero we make sure nga ang Holy Spirit
is working upon our hearts. Gimanifest nato, gipakita nato ang paghigugma sa bugtong ug buhi nga Dios. Remember mga kaigsunan, sa panahon nga nagampo ang bugtong ug buhi sa Garden of Gethsemane, sa panahon nga giadto na sa dadto kay dakpo na siya, giputla ni Peter o dunggan si Malchus. Kung si sulti sa bugtong ug buhi nga Dios sa Matthew 26 verse 53. Kung si sulti sa Ginoo, na-realize ba nimo Pedro na pwede ko mangayo sa akong amahan og more than 12 legions? So, ang legion, mga kaigsunan, kung sa Roman soldier pa ni, ang usa ka legion composed of 6,000 army. So, more than so ato lang ikuan, i-mention sa bugtong is, pwede siya mangayo sa amahan og 12 legions. So, 12 times 6,000 equals 72,000 ka mga manulunda ang munaog sa langit para luwason ang bugtong ug buhi nga Dios. Balakpakan na to ang bugtong ug buhi nga Dios. Imagine, mga kaigsunan, sa panahon nga gipalansang na ang bugtong ug buhi nga Dios, andam na ang mga anghel mo na og ato nga time. Andam na, isa lang ka go signal sa Ginoo. Andam na sila muna og mga kaigsunan. Remember, ningon ang Ginoo, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Andam na muna og ang mga manlunda mga kaigsunan. Naka-ready na ang mga malunda sa bugtong ug buhi nga Dios. Pero unsay sulti sa Ginoo mga kaigsunan? Amahan. Pasayloa sila kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Then that's why makaisunan nga mga malunda sa langit. This is expository na ni. Ang mga malunda sa langit nang hilak sila kay nang ibabaw ang gugma sa bugtong ug buhi nga Dios kaysa madugong labanan. Mo naningon ang bugtong Dios daog na ug tapos na. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. See? Unsa ang paghigugma sa bugtong ug buhi nga Dios sa matag usa sa atoa? Pwede ra man unta niya tawagon niya mga malunda sa langit para pamatyon ang mga taong gabi-biyay niya. Pero wala makaisunan. Dili ganahan ang bugtong buhi nga Dios nga madugo nga labanan, kundi nangibabaw ang iyang gugma sa matag usa sa atoa makaisunan. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So, I think we're ready for our next verse. James chapter 4 verse 12. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Santiago kapitulo 4 bersikulo 12. Usara ang magbabalaod ug maghuhukom. Siya nga arang makaluwas og makalaglag, apan ikaw, si kinsa ka man nga magahukom sa imong silingan, dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. The question is, kinsa may kayang maluwas dire o mo-destroy? Naabay kaya nato dire? Wala. There's one lawgiver who is able to save and destroy. Kinsa man ka nga muhukom sa imong isig katao o sa imong silingan. All right. Makaigsunan, here in the Bible, makaigsunan, sa balang kasulatan, when it comes to spiritual matters, makaigsunan, there is one judge. Usaray, maghuhukom. And the judge is the lawgiver. Wala lain kundi ang bugtong ubuhi nga Diyos. Kay mismo, sagsulti sa atong mahal na pastor ganina, Nonoy Bation, ang ginuuray nakakita sa atong unahuna og kasing-kasing. Ang ginuuray nakakita sa motibo sa atong kasing-kasing makaigsunan. We can look at the outward appearance, makatanaw ta. We can look at the actions, but we don't know the motivation behind the action. Kay daghan ang tigpa karon ingnon, abi ni buutan, pero salbahe di ang sulod. So only God knows the heart. Only God can judge mga kaigsunan. Manang giingon diha, siya ra ang maghuhukom. Now, diri sa balang kasulatan mga kaigsunan, how many times do have a record of God writing with His own hand? Ikapila man mga kaigsunan, mabasa nato sa balang kasulatan nga nagsulat ang Ginoo gamit mismo iyang kamot. Starting in the Old Testament, makita nato mo ni siya most well-known nga passage sa balang kasulatan. You find the 10 Commandments, tama? You have God writing His law. Isulat sa bugtong ubuhi nga Dios gamit mismo iyang tudlo sa duruha ka papan nga bato. Pero ang pangutana, asa niya gihatag ang balaod? Sa bukid sa Sinai. So, ang naka-interesting lang diri mga kaigsunan, in the Bible, ang mountain are a symbol of a kingdom. Ang bukid mga kaigsunan, nagsimbolo sa gingharian. Sa bugtong ubuhi nga Diyos. Isaiah 14 verse 13, dalaygon ng bugtong ubuhi nga Diyos, you said in your heart, I will ascend to heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly. Bukid sa kongregasyon. So, gustong ilugan ni Satanas ang bugtong ubuhi nga Diyos sa iyang gingharian. So, sa balang kasulatan, ang mountain nagsimbolo sa kingdom. So, kani ang importante nga i-note nato mga kaigsunan. The foundation of God's kingdom in the whole universe is His law. And the foundation of the law is the principle of love.
Dili ilang gitapos sa nato mga kaigsunan nga ang pundasyon sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios ang balaod. Okay, nanay balaod, unsa may principle sa balaod, which is love. Balik ra gihapon tag gugma mga kaigsunan. Ha? So, you find the 10 commandments mga kaigsunan nga gisulat sa bugtong ubuhi nga Dios gamit mismo ang iyang tudlo. So, ikaduha, asa man nato makita ang sulat sa bugtong ubuhi nga Dios? Dito sa story of Babylon, Daniel chapter 5. Sa panahon nga nagpapista si Belshazzar na ay handwriting di ato sa wall. Sa panahon mga kaigsunan nga nagpapista siya, nagpakumbira siya mga kaigsunan tungod kay gi-celebrate niya iyang power o iyang security mga kaigsunan, gipagawas niya ang mga vessel, gold and silver nga gikan sa templo sa Jerusalem which is holy to. Iyang gibutangan og ilimno nila og nag-celebrate sila og nagdaig sila sa ilahang mga Diyos-Diyosan. Nasuko ang bugtong ubuhi nga Diyos. Og naay ni gawas mga kaigsunan nga sinulat sa wall. Ang nakasulat ito, many tekel upharsin. So sa man nga language. So ang Daniel makaigsunan nasulat siya in Aramaic and Hebrew. So kaning many tekel upharsin is an Aramaic language. Mauni siya ang language sa Persian Empire at that time. Buot pasabot ani sa English makaigsunan, numbered, weighed, and divided. So many, numbered, pasabot, ang mga adlaw sa gingharian ni Belshazzar, King Belshazzar, giipanas bugtong ubuhi nga Diyos. And it was coming to an end. Hapit na mahuman. Mao siya pasabot sa many, numbered. So gi-repeat lang siya for emphasis. So ang tekel mga kaigsunan is gi-weighed. Sama sa giingon ni Pastor Nonoy ganina nga ang Wednesday timbangan. So si Belshazzar gitimbang siya mga kaigsunan sa timbangan sa pagkamatarong in which kulang man. So ang upharsin mga kaigsunan is divided. The kingdom would be divided given to Medes and Persians. So mauto siya mga kaigsunan natunga ang gingharian. Imbis si King Cyrus the Great, Persia man siya makaigsunan, Persian. At that time makaigsunan nga nakalapas sa balaod si Belshazzar. Kay naggamit niya ang gold and silver nga vessel, nagsimba, nagsimba siya sa mga Diyos-Diyosan, nasuko ang bugtong ubuhi nga Diyos. That's why, muna'y pasabot niya, many tekel upharsin, Aramaic language. So in that night makaigsunan, namatay si Belshazzar. And the kingdom is taken over by Medes and Persians. So, anang gabi una dahil makaisunan. So, atong balikon, the first time makita nato ang writing sa bugtong ubuhi nga Diyos, mao ni siya ang iyang balaod, pulo ka sugo. Ang ikaduha nga makita nato ang gisulat sa bugtong ubuhi nga Diyos, diri nato makita ang judgment for violating the law. Muna isulti diya sa Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death, and sin is the transgression of the law. Ang bayad sa sala kamatayon, ug ang sala mo'y nakapalapas sa balaod. So, we see makaigsunan, ang balaod, pag nalapas nato, we are under judgment. Nga, gipakita nga demonstration di ato sa panahon ni King Belshazzar. Nalapas niya ang balaod sa bugtong buhi Diyos, gipatay siya sa Ginoo. So, natunga ang gingharian. So, the third time, asa man nato makita, the third time nga nagsulat ng bugtong buhi nga Diyos. This is just so beautiful makaigsunan. The third time. Ang una, gihimo niyang balaod, ikaduha, judgment sa balaod, and the third time makaigsunan makita nato nga nagsulat siya sa ground. Nagsulat siya sa ground. Mao ni nga panahon makaigsunan nga nay usa ka babae nga na-quote sa adultery sa panapaw. Gidala nila sa tubangan sa bugtong ubuhi nga Dios ang Ginoo. Ang maingon sa scholars, na dito'y gisulat ng Ginoo dito sa ground, siguro mga sala daw to, or ang ingon po sa mga scholars, gidelayed lang sa Ginoo ang action ato nga babae. Gidala nila, na-quote in adultery. Kailan naman mo na si Maria Magdalena. Pero ang pangutana makaigsunan, asa man nga time ato ang bugtong mo sa panahon nga nagsulat siya sa ground. Asa man sa dapita ato nga lugar. Kaya ang paghatag sa balaod, dato man sa Mount Sinai. O gatong pag-judgment sa balaod, dato man to sa sulod sa Babylonia. Karon nga time, asa man ang bugtong mo sa panahon nagsulat siya sa ground. Naa siya sa sulod sa templo. Naa sa sulod sa templo ang bugtong ubuhi nga Diyos. That's why, wala dahi naka-response ang bugtong ubuhi nga Diyos kay tungod nagsulat siya sa ground. So, ang problema ani mga Jewish leaders, mga Pariseo, Saduceo,
mga skriba makaisunan, kay disregard nila ang balaod, bawal to aristuhon si Maria Magdalena ug wala nakauban ang lalaki. So ang balaod nagsulti makaigsunan na ang both parties to adultery be stoned. Dapat ang babae ug lalaki dalhon kay para silang duha ang batuon. Mo na sulti sa Leviticus 20 ug Deuteronomy chapter 22 verse 22. So dapat duha to sila nga batuon, dili lang si Maria Magdalena. Ug katupong lalaki nga kauban niya mao toy batuon silang duha. Pero ang mga Jewish leaders, ang mga Pariseo, ilahan ning gidisregard para lang itrap nila ang Ginoo makaigsunan. Gigamit nila ang babae para matrap ang Ginoo. Kay kumuha na ang Ginoo, ayon ninyo batua. Kablo mo unsay buhaton sa mga Pariseo, mga Hudyo, mga Jewish leaders, ang buhaton nila, ingno nila ang bugtong is nakalapas siya, nakabiolate siya sa law of Moses. Kay pag once nakut kay in adultery, batuon gyud. Dili lang ang babae, kundi ang babae ug lalaki. Ug moana pud ang Ginoo, moawhag pud ang Ginoo makaigsunan. Ilag yung gisulay ng Ginoo. Kung moawhag pud ang Ginoo, sige batuan ninyo. Pwede pud siyang itugan sa Romans. Nganuman, walay katungod mo execute og kamatayon ang mga Hudyo. Mo ni sulti sa John 18:31. Sa panahon ni ingon si Poncio Pilato, ala hukmin ninyo sa inyong balaod. Unsay sulti sa mga Hudyo? Wala mi katungod nga mopatay. So, ilahang gipangitaag, butas ang bugtong ug buhi nga Dios. Kung dili to ipabatos Ginoo, naka-violate ang Ginoo sa law of Moses, in which siya man po'y gahatag. O kung iya po tong ipabato, naka-violate po siya sa Romans, pwede siyang itugan. So ang gibuhat sa bugtong is kinsay walay sala ninyo. Bright kayong Ginoo, palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Grabe ang wisdom sa bugtong buhi nga Dios. Kinsay sa walay sala ninyo, may unang mobato. Naabay ni bato? Wala. Kay aminado ang mga Hudyo, even Pharisees, aminado sila nga makasasala sila. Pero karon ang mga modern Pharisees, di man mo angkon nga makasasala. Matarong na sila, modern Pharisees, Even ang mga Hudyo sa unang panahon, dili sila mo angkon nga perpekto sila. Ang sultis bugtong kinsay walay sala ninyo mo unang mobato. So nang lakaw gikan sa gagmayng bata paingon sa dagko, kay aminado sila nga nakasala sila. Tinago lang. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. Mo na itong giingon sa Ginoo, babae, asa man ang imuhang mga accusers. Siya wala na Ginoo, bisan ako, dili ko mo akusa nimo. Dili ka hukman. Go and sin no more. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. So the first time makita nato ang gisulat sa bugtong buhi nga Dios, mao to iyang balaod. The foundation of His government. Gihatag niya sa Mount Sinai kay Moses. So the next time makita nato ang sinulat sa bugtong buhi nga Dios, mo ni siya ang judgment for breaking His law. But the third time makaigsunan, makita nato makaigsunan kung asa gisulat sa bugtong buhi nga Dios, nagsulat siya sa ground, naa sulod sa sanctuary, sa templo makaigsunan. So ang mga karnero makaigsunan, ang nating karnero, i-sacrifice sa sanctuary dito sa courtyard or sa outer court sa sanctuary. So ang point diri makaigsunan, ang templo na ay outer court, na ay holy place ug most holy place. So kaning outer court sa sanctuary makaigsunan, diri lang allowed ang mga Israelites. Dili sila pwede musulod sa holy place, kay ang holy place para sa mga pare ug ang most holy place para sa high priest. So mao to makaigsunan nga kaning sa outer court diri ra allowed ang mga Hudyo nga musulod. Bawal sila sa holy place ug sa most holy place. So naay burnt offering dira makaigsunan. Sa panahon nga makasala ang mga Hudyo, makasala sila, magbitbit sila karnero. Pag adto nila makaigsunan, naay altar diha for burnt offering. Ilahan ang sunugon kay ang asuan na humot na para sa bugtong buhi nga Dios. Kuno buhat man nila para pagtabon sa ilang mga sala. So mo na siya nag-foreshadow, mo na siya ang future event nga mismo na ang bugtong buhi nga Dios ang himong buhing halad dito sa Kalbaryo sa krus. Mo nang wala nay mga sacrifices karon. Dili na kamo adto og templo kay after nga nagpalansang ang Ginoo natunga na ang veil. Baga biyato na kurtina mga 4 to 6 inches. Mao tong nag-separate sa most holy place ug sa holy place. At that time nga nagpalansa ang Ginoo, napikas na ang veil, pasabot wala na ang presensya sa bugtong buhi nga Dios sulod sa templo. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So sa panahon mga kaigsunan nga hukman na unta sa mga accusers niya, mga Jewish leaders, Pariseo, Skriba, Saduceo, ang si Maria Magdalena mga kaigsunan gipakita lang sa bugtong asa siya nagsulat sulod sa templo. Gipakita lang sa bugtong buhis nga naag-provide siya og a way of escape.
Sa unsa man nga pamaagi. Kay kitang tanan guilty ta sa paglapas nato sa balaod sa bugtong ubuhi nga Dios. We are all standing in judgment makaigsunan. Kita untang ipalansang sa kalbaryo sa cross, but because of God's grace and God's mercy makaigsunan, our Lord Jesus Christ came to be the lamb that take away our sins. Palaktaw ka na kang bugtong ubuhi nga Dios. Mabasa nato na sa John chapter 1 verse 29. So, tulo naman to makaigsunan na ikaupat. Ang ikaupat makaigsunan nga na-mention dias balaang kasulatan, Revelation chapter 3 verse 12. Dalay ko ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Revelation kapitulo 3 bersikulo 12. Siya nga magamadaogon akong paghahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios, ug dili na siya magagula niini. Og igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, og ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit gikan sa akong Dios, og ang akong kaugalingong bag-ong nga ngalan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, mao ni siya ang fourth time mabasa nato sa Balaang Kasulatan nga isulat sa bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan. Unsa yang buhaton, igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem. So asa man niya isulat? Sa mga mudaog mga kaigsunan. Sa magmadaugon. So he writes the name of the New Jerusalem upon the redeemed. So it means makaigsunan nagsimbolo ni sa everlasting life. Kinabuhing dayon. So 4 times makaigsunan in the scripture, sa Balaang Kasulatan, makita nato nga mismo ang Ginoo ang nagsulat. First, balaod niya. Second, ang balaod nga na lapas. Ikatulo, judgment. Makita nato ang judgment ka Maria Magdalena. Makita nato makaigsunan ang mercy, ang kaluoy sa bugtong ubuhi nga Dios. So pinaagi siyang pag-sacrifice makaigsunan, nakaangkon ta og saad sa kinabuhing dayon. Nga ang saad sa bugtong mo sa tanan magmadaugon. Matthew 24:13 ang mulahutay sa katapusan mamaluwas, maotoy butangan og bagong pangalan sa bugtong ug buhi nga Dios ang magmadaugon og mulahutay makaigsunan. Dili porket nga dili ka ganahan mo gawas na ka. That is wrong. Mulahutay sa katapusan magantos ang magtitiis, kung sa Tagalog pa ang magtitiis ang tuso nimo. Dili kay di naman may kauyon hawa na mi. No, that's wrong. So the same with Satan. Wala sa dili sa ganahan sa bugtong buhi nga Dios mo nang nagrebuild lang siya dito sa langit. Dili nga na makaigsunan. Dili solusyon ang pagrebuilde. Ang solusyon, muluhod ka og moampo sa bugtong buhi nga Dios, pailalom sa kabubuton sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So that's why makaigsunan, live judging to God because we don't know the heart. Wala ka kabalo sa kasing-kasing. Naay tao nga mungisi sa imong atubangan. Pero pagtalikod din mo gisaksak na kaugtabi. Tinuod? Naay tao makaigsunan nga grabe mong isi, buutan kaayo, ala grabe nimong dabing tabang, pag nag-away kwintahan na ka. Tinuod? Tinuod gihapon. So, ang mga Jewish leaders makaigsunan had a hard time. Naglisod sila og sabot. Sa gustong ipaabot sa bugtong ubuhi nga Dios. Ug kita sad makaigsunan, sometimes dali ra kay ta makahukom sa atong isig ka tawo, tama? Dali ra kay ta, nakadungog kong Ryan, don't judge the book by its cover daw. Batia pod ani nga libro, pag abri din mo nindot na kay mga sinulat. Di ba? So, wala ta kabalo sa kasing-kasing makaigsunan. Usahay makaigsunan, sa atoa makaigsunan, gina-compare nato atong kaugalingon sa ubang tawo. We know we have shortcomings, sins, and faults, makaigsunan. Natay sala, natay kakulangon. Pero kung makita ganit sulod sa iglesia makaigsunan, nga worst paggibuhat sa tuwa, mugaan-gaan atong pamati. Tama? Tama? Tinuod. Example, ako kay wala man ko nagbuhat, anay ang gibuhat. So, maabot din sa point makaigsunan, sometimes we are tempted to highlight the faults of other person. I-highlight na din nato nga, nakasala ko Ginoo pero nakita nimo imuhang igsuon sa pagtuo, mas ako umlisag sala nako, nigaan-gaan atong pamati. Ang isulti diha makaigsunan, gamay og sala still, kasalanan o sala ra gihapon na. Santiago, di ba? Ang makalapas sa usa sa mga balaod nalapas sa nimo ang tanan. Mo nay giingon diha makaigsunan, gamay ra man ni akong sala kay kuan ra man ni kanang wala koy parehang sala niya. Wala man ko nanapaw, dili pareha niya. Wala man ko nangawat, wala ko nipatay. Pero kumusta ang imong kasing-kasing?
Sulti sa niya, Matthew 5:22, kung ikaw nasuko sa imo isig ka tao, nag-commit na kag-murder sa imong heart. Diba? Oh, stricto ang balaod, dili. Stricto ang balaod. Pero wala lang nakabantay ang tanan. Nga gugma ra day ang katapatan na. Love covers a multitude of sins. Palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. So, muna isulti ni Santiago, makaigsunan, don't do that, don't judge, you don't know the heart. Kabalo day kasing-kasing sa imong kuan. Isig ka tawo. Wala. Sakit ba ng hukman ka niya, dili gyud inana imong personality, tinuod lang, na-experience ko na. Sakit ba na, pero lisod pa mo balos ko sa mga tao nga nandaot nimo, lisod. Kung unsa imong pagtuo, be it. Bisan pag unsaon nimo explain sa usa ka tawo, bisan nagbuhat kag 99 ana, nasipyat lang kag kasa, ang tanang 99 nga nabuhat nimo nga maayo kalimtan na tanan. Ug ang taong dili ganahan nimo bisag mobuhat kag maayo na niya, dautan ra gihapon ka para niya. Wala kay daog. Mo nang importante, datos bugtong buhi nga Dios unsa ikalipay sa Ginoo. Ang kalipay sa Ginoo, ang punto niya, kung namin nagdaog-daog ninyo karon naagian ko na. Kung naamay nagtamas-tamas ninyo, naagian ko na. Kung naay nagpersecute sa inyo, naagian ko na. Mulan gusto ipaabot sa bugtong buhi nga Dios, pero ang yang gustong ipaabot sa to makaigsunan, sama sa iyang giampo amahan, pasaylua sila, kay wala sila kabalo silang gibuhat. Palakpakan itong bugtong buhi nga Dios. So, on another occasion, makaigsunan, ang bugtong ubuhi nga Dios na siya sa town of Capernaum. Sa panahon makaigsunan na siya sulod sa balay ni Pedro, makaigsunan, nagtudlo siya, nagmensahe siya, na usa ka paralyzed nga tao makaigsunan, pero dili makaduol tungod sa kadaghanang tawo. Daghan man gud sunod sa bugtong buhi nga Dios mo nang na insecure ang mga Pariseo. So, na-remember niyo yung story makaigsunan? Daghan kayog tao sa panahon nagtudlo ang bugtong buhi nga Dios. Sa iyang pagtudlo makaigsunan, tingala sila nga nilihok ang roof. Say Bisaya na? Atop. Nilihok ang atop. So, nihunong ang bugtong ubuhi nga Dios. Ug nay usa ka tawo dito makaigsunan nga paralyzed ba? Dugay na siyang na-paralyze, gipanaog kay para magpaayos bugtong ubuhi nga Dios. And now, ang tanan ni tan-aw sa bugtong buhi susay buhaton sa bugtong buhi nga Dios sa tunga tawo. Kay dili man sila kaduol sa Ginoo kay puno magtawo, so diadto sila niagi sa atop. So, ang usa ka paralyzed nga tawo makaigsunan, gatutok ra siya sa bugtong buhi nga Dios, nagtan-aw ra siya. Ang bugtong ubuhi nga Dios nabasa niya ang kasing-kasing atong nga tawo. Nganuman, ang tao makaigsunan katong paralyzed man, gusto niya og physical healing makaigsunan, but even more importantly makaigsunan nagkinahanglan siya og spiritual healing. Nakita to sa bugtong ubuhi nga Dios. Na-recognize po natong nga tao makaigsunan nga dagko kayo og siyag sala og nagkinahanglan siya og forgiveness, pagpasaylo. So, nakita sa mga Jewish leaders, Sadduceo, Pariseo, nakita nila makaigsunan ug gibantayan gyud nila ang Ginoo unsay buhaton sa bugtong ubuhi nga Dios. So, ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan ni tanaw atong paralyzed man siya. Paglipay anak, your sins are forgiven you. Napasaylo na imong sala. Kuy, samot og kasuko ang mga Pariseo makaigsunan. Kaya ang bugtong buhi nga tan-aw siya sa kasing-kasing sa tawo, dili sa outward appearance, okay? Dili kay naka-Amerikana ka, sakto kag barog, matarong na ka. Gasunod kas gasuguan, matarong na ka. Ang gitanaw sa bugtong buhi nga Dios ang kasing-kasing makaigsunan. So nitanaw ang bugtong buhi nga Dios sa kasing-kasing atong usa ka paralyzed man makaigsunan. Ang isulti siya, your sins are forgiven you. Gipasaylo na ka sa imong mga sala. So, nadato ang mga scribes and Pharisees. Bitaw mga tao nga hilig na magtanaw og sayop sa isig ka tawo na dito. So, lapastangan, blasphemous, nganuman, nagpasaylo siya sala nga ang Ginoo ra may dapat magpasaylo og sala. Ingon ang mga Pariseo makaigsunan. Diba? Kisa may lain magpasaylo sala ang Ginoo ra man. So, makapasaylo ang bugtong buhi nga Dios kay siya man ang Ginoo. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Wala sila kabaluan na makaigsunan. Mao nangutana ang bugtong buhi nga Dios sa may dali isulti. Nangutana ang bugtong buhi sa mga Pariseo. Unsay dali isulti? Your sins are forgiven you, or rise, take up your bed and walk. Unsa daw dali isulti? Gipasaylo na imong sala o bangon diha lakaw ug uli sa inyo ha. Nangutana ang bugtong buhi sa mga Pariseo. So, mo ni interesting question makaigsunan. Sa human perspective, makaingon gyud ta nga lisod man maghimog milagro. Sa human perspective, lisod man maghimog milagro, di ba? Imposible para nato makaigsunan. Imagine,
Dili ta makapakalma sa bagyo makaigsunan sama sa gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios dadto sa Sea of Galilee. Dili ta makapakaon og 5,000 ka mga tawo makaigsunan gamit lang tong balon sa usa ka bata. Only God can do that. Ha? Unsa may kaya natong buhaton? Magpasaylo ta sa atong isig ka tawo makaigsunan. For the most part makaigsunan. Kung unsa man lang nabuhat sa atoa ang pagpasaylo makaigsunan, dali ra natong mahatag. Pero nganong gipangutana man sa bugtong buhi nga Dios? Unsa may dali isulti? Napasaylo na kasi imong sala o rise, take up your bed and walk. Unsa may dali? Ni mo nang bugtong buhi nga Dios. Sometimes makaigsunan sa ato lisod ta magpasaylo. Depending upon the situation. Lisod ta magpasaylo. Samot na nga maingon ta nga last na lang ka ha. Last na lang gyud. Ipabarangay na gyud ka. Sa human perspective, lisod ang magbuhat og milagro, dali ang magpasaylo. Ha? Pero kumusta ang perspective sa bugtong ubuhi nga Dios? Unsa may dali og lisod sa bugtong buhi nga Dios ato nga time? Unsa may dali nga buhaton niya? Ang magpasaylo o gamitag milagro? Dili lisod sa iya ang magperform og milagro nganuman. Giunsa din niya paghimo ang kalibutan? Sa pulong lang. Nanay adlaw, naanay tanom, pinaagi lang sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. So kanang pag-perform og milagro, dili na big deal sa Ginoo, dali ra kay na para niya. So, unsa may hard unta makaigsunan, lisod. Dili lisod sa bugtong buhis. Ang punto lang dire nga gusto lang niya ipaabot sa mga Pariseo makaigsunan. Pwede bang masulti ang Ginoo nakalapas ka sa balaod? Sige. Try harder little next time. Sige, paningkamot lang sunod. Kaya ba nang isulti sa bugtong ubuhi nga Dios? Okay? All right? Nakasala ka? No problem. Ha? Don't worry about that. Nagkabala ka. Nalapas mo ang balaod? That's okay. Paningkamot lang sunod. Mo ba nagisulti sa bugtong? Kaya ba na isulti sa bugtong ubuhi nga Dios? No, because the wages of sin is death. Di na pwede nga tuon makaigsunan. Ha? The only way makaigsunan, maka-extend of forgiveness ang bugtong ubuhi nga Dios atong nga tao by taking His place. Kay katong nga taon tang ipalansang sa Kalbaryo, so even us, kita untang ipalansang sa Kalbaryo sa cross makaigsunan, pero gikuha na nga lugar sa bugtong ubuhi nga Dios. Giilisan ta niya makaigsunan, siya ang nagpalansang sa Kalbaryo sa cross makaigsunan, dying His place on the cross because of us. Balakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Gibit-bit niya ang atong mga sala makaigsunan. So mora to yung way makaigsunan. Mo na ana ang bugtong. So say dali isulti. Manapasaylo na ka sa imong sala o bangon diha og lakaw. Di ba? Wala magud nakabantay ang mga Pariseo ani mga kaigsunan. Wala sila nakasabot mga kaigsunan what this forgiveness is going to cost our Lord Jesus Christ. Ha? Unsa ang forgiveness nga mga cause sa iya mga kaigsunan? Wa kasabot ang mga Pariseo. Dili sa dali mga kaigsunan nganuman. That kind of forgiveness mga kaigsunan nag-cost ni siya sa kinabuhi sa bugtong ubuhi nga Dios. Katong pagpasaylo niya atong nga tao, ang bayad atong iyang mismong kaugalingon. Wala na sabdan sa mga Pariseo. Kaya dili sila makadawat sa Misayas. Dili sila makadawat sa bugtong buhi sa mga bugtong manuluwas. That's why makaigsunan, always remember, ang bugtong ug buhi nga Dios lang ang pwedeng maghukom sa ato, because He is the only one who has paid the price for our sins. Siya lang ang nagpalansang sa Kalbaryo sa cross ug siya ra adunay katungod nga mohukom sa matag usa sa ato. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Remember, kani mga Pariseo na mga mindset karon mga kaigsunan, nga murag sikinsa na. Remember, niagi pug ko ana nga mindset. Ngano iyo na ko mahal gitolerate nimo na makasasala na inana. The same, usay scenario usay tubag ni Pastor Lahi. Dili ako ang nagpalansang sa Kalbaryo sa cross. Dili ako ang tag-iyas ging harian. So sa may gusto mong buhaton ako sa mga kasasala, sipaon ko na pagawas? Kay kung sipaon ako pagawas, mismo ako walay mabilin diri ging harian. Kasi sulti diya sa Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Tanan nakasala. Kung sipaon ako ang makasasala sa ging harian, kitang tanan walay mabilin diri. Ang Ginoo ray mabilin diri. Nganuman, ang Ginoo ray balaan, perpekto, matarong, ug wala nay lain pa. Ha? So ang bugtong ubuhi ra Dios ray qualified makaigsunan nga makabalo sa atong kasing-kasing and to make those kind of decisions. Always remember,
Ayaw ibutang inyong posisyon sa bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan. Kay posisyon sa bugtong buhi nga Dios ang muhukom sa matag usa ka tawo. Dili ikaw ang nagpalansang sa kalbaryo sa cross. Kabalo mo unsa nga posisyon ang bagay ani mga tawo manghukom? Posisyon sa Pariseo ug Saduceo. Diha mo bagay. Nganuman, outwardly matarong. Pero ang kasing-kasing puno sa kapungot, puno sa pagdumot, puno sa pandaot. Happy na? Happy na nga kadaot kasi mo isig kataw? Happy na gipakaulawan ni mo isig kataw? Happy na ka? Ha? Do you think ang bugtong ubuhi nga Diyos sa lipay ana nga pakaulawan ni mo imong isig katawo? The same with Maria Magdalena makaigsunan, gipakaulawan ba si Ginoo si Maria Magdalena? And even katong babae dito sa well sa usa ka Samaritan woman, gipakaulawan ba niya? Isulti sa balang kasulatan, kung naa siya problema nimo, adtua, kamo rin mag-istorya. So, ang inyong pandaot, pag-post, pagbira, happy na mo ana, go! Tanaw ninyo na happy ang bugtong buhi nga Diyos ana inyong gibuhat. Padayon. Ha? Tanaw nimo nalipay ang Ginoo, masusama kay Satanas. Gihubuan ang bugtong ubuhi nga Diyos until sa Kalbaryo sa cross, gihubuan nila. Ingana ang trabaho si Yawa, hubuan ka, pakaulawan ka. Ha? Unsa pa man? Libakon ka, ichismis ka, hukman ka, tanan na. Nanadili kamo ang nagpalansang sa Kalbaryo sa cross. Always remember. Wala ko kabalong anong kani ang gipaminsahe sa kwas bugtong buhi nga Diyos. Siguro kani mga tawhan, dagko, nag-ulo. Isaka ang posisyon sa utok. Ha? Niabot mo sa point makaisunan, nabuhi ka sa kalibutan tungod sa grasyas bugtong buhi nga Diyos. Ha? Kana imong kinabuhi garon, nakamata pa ka sa buntag, grasya na og kaluoy sa Ginoo. Ha? Munang wala pa ni balik ang bugtong buhi nga Diyos, kay para mga tao, ibig sana sa bugtong is maluwas ang tanan. Gusto sa Ginoo maluwas ang tanan. Ya ikaw hukman na nimo? Who are you to judge? Ha? Remember mga kaisunan in the story of Samuel. Sa panahon nga gilisan na si King Saul ni David mga kaisunan, ningon ang bugtong ubuhi nga Diyos kay Samuel the prophet, it is time to appoint a new king in Israel. Nganuman, gahi mag-ulo si Saul. Ingon sa bugtong ubuhi nga Diyos, ipapatay tanan ang Amalekites, wala niya gipatay ang mga nating karnero, mga baka, wala niya gipatay ang hari sa Amalekites kay gihimo niyang trophy, gibuhi niya. So ang bugtong buhi nga Diyos gipaadto niya si Samuel sa Bethlehem. Kung asa naa si David adto, ang papa ni David si Jesse. So at that time ni adto na si Samuel makaigsunan, naay 7 ka anak si Jesse nga naglinya na. Ingon ni Samuel, mao na ba ni Ginoo? Dili. Hangtod na human na lang ang 7 ka anak. Why napili ang bugtong buhi nga? Sakto og barog tong unang anak niya kini magulangan. Igsuon ni David? Saktog barog. Guwapo, itsuraan, panghari kay dating. Pero wala gipili is bugtong buhi nga Diyos. Ningon ang Ginoo dili na mao Samuel. So ningon si Samuel, napa ba kay anak dire Jesse? Sa naa katong kinamanghuran, 13 years old pa mangguto, wala nang nako giapil dire. Si David magaigsoon sa panahon gi-anoint na siya. Napa siya sa around 13 years old to 15. Ingana siya kabata, so wala sa giapil ni Jesse. Sa panhi adre dita manglingkod og dito moabot. So at that time nakita na ni Samuel si David makaigsunan, ingon ang bugtong buhi nga Diyos makaigsunan, this is the one. Mao na ni. Ningon ang bugtong buhi nga Diyos. So ang bugtong buhi nga Diyos naghatag siya important lesson, nagtudlo siya important lesson sa ato makaigsunan. God said to Samuel, and even he says to us now. Ang sulti niya, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ang tao nagtanaw sa barog, pero ang bugtong buhi gatanaw sa kasing-kasing. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Diba? Therefore, makaisunan, we cannot judge because only God knows the motive. God knows the heart. Muna isulti diya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 5. Busa ayaw ipakanaog ang hukom sa dili pa panahon, sa dili pa moabot ang Ginoo nga mao ang magapadayag sa mga butang nga karon natago diha sa kangitngit ug magapadayag sa mga katuyuan sa kasing-kasing
ug unya og galing ang matag usa ka tawo magadawat og pagdalay gikan sa Dios. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhis. Klaro ba? Ang sulti diha, ayaw ipakanaog ang hukom sa dili pa panahon. Oh, nganong muhukom naman ka nga di nakamalangit. Kuno na ang bugtong buhi nga Dios sultihan ta mo. Sa panahon nga abrihan na ang libro sa kinabuhi ug libro sa handumanan, ang bugtong ubuhi nga Dios mangutana gyud na sa tanawag tarong basin nakapag hinulsol bago namatay. Ingana ang gugmas bugtong buhi nga Dios nga gitamas-tamasan lang aning mga Pariseo. Ha? Munay paghigugmas bugtong buhi nga Dios makaigsunan. Unsa pa diha? Karon magapadayag sa mga butang nga karon natago diya sa kangitngit og magapadayag sa mga katuyuan sa kasing-kasing. Kanang hukman ka pinaagi sa imong binuhatan, nag-base na siya sa kasing-kasing makaigsunan. Ha? Dili ka hukman sa Ginoo pinaagi sa imong outward appearance, kundi hukman ka sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Mao na siya, palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So muna gingon diha, out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Kung sa daw ang nasa imong kasing-kasing mo na igawas sa imong baba. So that's why importante sa masagisulti sa atong mahal na pastor ganina, nonoy nga ang kasing-kasing mo ay kinahanglan sa bugtong ug buhi nga Dios. Kablo ka daghang magsulti nga dili ko takos sa bugtong buhi nga Dios. Dili ko deserve sa bugtong ug buhi nga Dios. Dili man ko deserve ani kay di ko kabalo. Kabalo mga igsunan. Ang bugtong buhi nga Dios ang gatawag nato diri ug siya ra poy mo equip sa kaalam nga kinahanglanon nato. Syaratan na. Ha? Ayaw mo pag tanawa inyong kaugalingon nga inyong maliit inyong kaugalingon mga kaisunan. Ang adlaw o gabi laylahi na sila og trabaho. Ang adlaw mga kaisunan maayo sa pang-adlaw, ang gabi pod maayo sa panahon sa kangitngit. Ang moon ug ang sun. Busa ayo ikumpara imong kaugalingon sa ubang tao. Kaya ang bugtong ubuhi nga Dios gi-create niya nga unique. Okay? Importante diha, always remember, nagsunod gas balaod, apili og gugma. Kana, sigurado gyud kong malangit ka. Lakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Kabalo ka makaigsunan, nganong ang kasing-kasing makaigsunan, example, si Judas. Kasi kailan ni Judas dire? Si Judas is part siya sa disciples bugtong buhi nga Diyos. But nobody really knew his heart. Ang mga tao, wala nakabalo sa iyang kasing-kasing. Si Judas, even Judas wala siya kasabot sa iyang kasing-kasing. Kaysa panahon yang gipagkanuno ang bugtong buhi nga Dios, diha man gibalik ang kwarta. So even Judas, wala siya kabalo sa iyang kasing-kasing. Kung utana ka, nalangit ba ka to si Judas sister o na impyerno? Di ko kasulti ana, kaya ang Ginoo ra gyud mohukom ato. Nakapag hinulsol man. Ha? Alaot lang makakuha sa role ni Judas. Pero kung hisgutan nato kung malangit ba impyerno si Judas, walay gilaha diha sa balang kasulatan, wala gisulti sa balang kasulatan. Ang Ginoo ra gyud nasayod ana. Leave it to God. Pasagdan na to ang bugtong buhi nga Dios. Problemaha imong kaluwasan. Ayaw problemaha ang kaluwasan ni Judas. Ha? Problemaha imong kaluwasan. So, every day makaisunan, we can give ourselves to the Lord. Adaw-adlaw, ihatag na to atong kasing-kasing sa bugtong ubuhi nga Dios. We can choose to be His. Seek ye first, manisulti sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, unahon dapat siya makaisunan sa atong kinabuhi. And ino na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Lord, I'm yours. Please put your spirit within me. Work within me. Pagtrabaho sulod sa akong kasing-kasing bugtong ubuhi nga Dios. Change my heart. Change my heart. Bring me in harmony with the principles of your law. Meaning love for God and love for your neighbor. So as we makaigsunan day by day, isurrender nato atong kaugalingon sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan. O pasagdaan nato nga ang bugtong ubuhi nga Dios ang mulihok sa atong kasing-kasing makaigsunan sa atong kinabuhi. Everything that we do makaigsunan, unahon nato ang bugtong ubuhi nga Dios. And always remember. Okay? And always remember makaigsunan nga even na nakasunod na kasbalaod sa bugtong ubuhi nga Dios, letter of the law, literal application, words for words, verse to verse, or usa pa ninyong gustong i-apply ana makaigsunan. Always remember, useless ang balaod sa Ginoo kung dili nimo applyan og gugma. Ha? Naa na magigsunan, nagsunod ka sa balaod pero wala kay paghigugma sa imong isig ka tawo makaigsunan. Useless ang tanan, wala na gi-acknowledge sa bugtong ubuhi nito sa langit. Kay ang kasuguan, it's all about love relationship. It's all about John 14:15. If you love me, keep my commandments. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan.
O direra ko kuto mga kaigsunan. Manindog tang tanan. O gatong pakantahan kay Brother Gilbert. Matthew City 12. Basaha. Higugma sa igsoon, kinahanglan nga batunan, kay ang gugma katumanan sa matarong niyang kasuguan. Sa uban ang gusto mong buhat, dun sa uban kani mukay maukini. Ang bulawanon nga Kristohanong kagawian, hingpit ug digyud hitugnan. Kun ang igsoon mahikawan sa prinsipyo nga gikinahanglan, sa uban ang gusto mong buhat, dun sa uban kani mukay maukini. Ang bulawanon nga sugong mati si basahan aron nga imong masaktan. Kahay mo dilimudan kung sa pagtuman mo na sala, kung sa gugma dunay mahikawan. Buhatag adto sa uban ang gusto mong buhat, dun sa uban kani umay maukini. Ang bulawanon nga sohan
Pasalamat as bugtong ubuhi nga Dios sa mensahe nga ipanala diri sa iyang ubos nga ulipon. Daghang salamat sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan. Always remember nga ang bugtong ubuhi nga Dios ray dunay katungod nga muhukom sa matag usa sa atoa kay ang Ginoo ray nasayod sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing sa atong panghunahuna. So, ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan makaigsunan ibalik nato na tanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Walay lain atong buhaton makaigsunan kundi higugmaon nato ang atong isig katawo. Pasag di ang bugtong ubuhi nga Dios ang muhukom sa matag usa. Kung usa man iyang sala nga nabuhat, pasag di ang bugtong ubuhi nga Dios. Pasag di ang Ginoo sa iyang trabaho. Ayaw ug ilugi ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyang trabaho. Ang atong buhaton higugmaon nato ang mga tao na dili na sa kahigugma. Higugmaon nato ang mga taong gisalikway na, higugmaon nato makaigsunan kay mao ni siya bulawanon nga sugo sa bugtong ubuhi nga Dios. Una, higugmaon ang Ginoo sibok natong kinabuhi kasing-kasing kalag sa atong espiritu ug higugmaon nato ang atong isig katawo sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Daghang salamat. Kung magaingon sa inyong tanan, happy Sabat kanatong tanan. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.